Hi, hello. May kunti lang akong message sa mga buzzer ni Kikay at yung ibang mga babae na ayaw ng construction worker. Maraming nasaktan ng construction worker at maraming sumasakay sa mga issue na yan para lang mag-trending sila. Actually, alam nyo naman na ang ginagawa ni Kikay at sa mga ibang babae, panghatak lang ng views. At alam nyo naman na sa mundo ni Mita, pag hindi ka gumagawa ng ganitong mga trending, manghihi ng sa FB, tumatain ng FB, magsayaw na maghubad sa FB na magbibikini lang, yan mag-trending. Bakit yung daring at simple lang? Hindi yan pinapalabas ni Mita sa wall. Kaya ang ginagawa ng iba, sumaayon o paano lang sila ba? Ano ba yun? Ah, Sumasali sila sa agos ng trending sa FB para lang maka-view silang million views. Kaya yung diyang nasaktan, lalo na't mga asawa ng mga construction, enough na. Kasi, marami ng yung mga baho at mga sikreto ni Kikay, nilabas na, alam nyo ba na yan, nasasaktan din sila. Nasasaktan din. Pero ito nga, kabayaran sa ginagawa nila. Ang sa akin lang, kung makisali ang ating government, kasi sabi nila nga, ibaban si Kikay o ipa-deport si Kikay, pinapokus nyo talaga ang issue na maliit lang naman, na pangmaritis lang naman yan. Dahil kung isip-isipin nyo, bakit yung construction, alam nyo naman malaki yan nakatulong. Dahil kung walang construction, wala tayong bahay. O, katulad ko, hindi ako maka-afford ng mga construction. Kaya ang ginawa ko, ako na lang ang gumawa ng bahay ko at saka yung mga anak ko at saka yung asawa ko. O, ayun, kasi magbayad ng construction. Ang mahal kaya ng per day ng construction. Alam niyo naman yun. Ang ginagawa lang sa mga babae na yan, pa-trending. At siniseryoso nyo at mostly ang gumagawa yan, mga totoong reality, mga marites. Kung nabasa ko kasi sa FB na nakisali na ang government. Kung nakisali ang government, na issue na to na pang marites lang naman. Bakit hindi natin i-focus doon sa ang pinaka mataas na problema sa ating bansa? Una, ang mahal na kayang bigas, yan ang i-focus natin. Enough na yung mga galit nyo dahil sa ganun. Kasi gusto nyo ipakulong, o gusto nyo ipaban ang OFW, ganun. Alam nyo ba, na ang OFW hindi basta-basta. Siguro nagawa yan ni Kikay dahil sa depression niya. Hindi natin alam ang buhay niya. Kasi ang depression maraming way na makuha, makasurvive sila. Gusto niyang bang ng asar, kaya yun. Mostly sa mga OFW, humuhugot ng lakas sa TikTok or sa pagbablog. Kaya, kung sabihin niya na, yun, makulong kasi ginagawa niyang ganun, mas una niyong tuunan ang problema sa Pinas, ang mahal na ang bigas, na kahit ang sweldo namin dito sa ibang bansa, kulang. Dahil nga, nagmahal na ang bigas, tapos ang sweldo namin dito, kukunti lang. Ikalawa, korupsyon. Yan ang tuunan natin ng pansin. Kaya ang Pilipinas, hindi umaangat. Bakit ang China ngayon mayaman na? Dahil nga, may disiplina sila dahil nag-aano sila sa mga korupsyon. Ikalawa, drugs. Ang drugs ngayon ay bumabalik. Yan ang i-focus ng government. At human trafficking, killing, yan ang talagang top 1 na problema natin. Pero itong ginagawa sa mga babae na yan, pa-trending lang, huwag nyo nang pansinin. Hayaan mo ng mga marites mag-aaway dahil ang media ni Meta ay magulo talaga. Kung hindi ka makigulo sa ang mundo ni Meta, hindi ka makahatak ng views. Kaya sa mga matalino at sa mga profesional, hindi na yan papatol. Kaya nagtaka ako na nasangkot na yung government, nagaganon, ipa-deport, ipakulong, ganon. Diyos ko naman, natatawa akong napaganan. Dahil ang dami ng problema sa Pinas. Ang kunti itong issue na pang marites, tinutuon na ng pansin. Nakakatawa talaga. Kung sabihin niya nga, ang minamaliit na dinignan, Diyos ko naman, ang unang suspect niyan, ang unang may kasalanan si Meta. Dahil bakit? Ginawa nila yan para mag-training para makapira. Sabihin niyo naman na, oo naman, marami namang mga content na gawin mo para lang maka-burial ka. Ang hirap kaya, kung hindi trending ka makisali, hindi ka dadamin. Ako 10K, more than 10K followers. Pero, simple lang, kuntindi rin, walang manonood. Pero, pag maghubad siguro, magpanti at magsayaw, ayun, ipatakbo yan ni Mita. Kasi si Mita, may club na sa FB, sa niya, may Kasi kung ikaw, ako talagang vlogger naman ako, nagbablog ako kunti, ganun. Pero, hindi ko talaga sinuseryoso. Kasi pag sinuseryoso mo talaga, hindi play talagang gaganon. Kasi si Mita by label yan eh. Kung anong gagawin mo yun ngayon, kailangan tutumbasan mo, pataas ka ng pataas. Dahil kung pababa ka, ayun, nakautang ka ni Mita.
Kaya dapat yung ginawa ni Miss Kikay, yung paglalait niya, kailangan pang gawin niya para yung na-trending niya na mas grabe, tataas pa yun. Dahil kung hindi niya gagawin yun sa mga babae na yan, ayun, bababa at sila pang makautang ni Mita. Oh. Ang sa akin lang, may point is, sa totoo lang, sa issue na yan, sa akin lang, pangmaritis lang yan. At hindi dapat seryosuhin ng ating gobyerno. Bakit hindi yun? Maraming problema natin. Marami ding OFW na mga kadama ditong naghirap. Dahil, may lunga. Sa lunga natin, maganda ang contract natin. Pero, hindi yan nasunod kaya. Kahit itanong mo sa mga lahat ng mga kadama, Diyos ko, iilan lang sumusunod. O yan, problema yan. Yung may OFW pa na constructor na nagalit, nagko-comment na ang pamilya ni Kikay daw, nakaano pa dahil nga nagbayad daw ng tax. Bakit kami mga OFW nakadama, nagbabayad din kami? Patas lang. Ang mali lang ni Kikay, kasi hindi siguro niya naisip na ganun. O pikit bata na yung ginawa niya yan, dahil alam niya magtindi, hindi din siguro niya alam din magtrending ng ganun, na naabot, sabi, nakita ko sa speed na parang na TV pa siya. Wala tayong choice. Dahil, ganun talaga, nakisali sila sa trending. O, sa'yo naman, Kikay, nag-apologize ka man, maintindihan mo rin sa mga, ma-accept mo rin ang kanilang mga comment na masakit sa'yo. Dahil, halo na dyan may marites, may talagang totoong nasaktan, yung dinadown mo yung pride nila, mostly, yung gumagamit sa content mo, marites na yun. Kaya, ako, as a vlogger, naintindihan ko si Kikay at ang ibang mga vlogger, yung iba na, minsan naiinis pa kasi may bisin nagbablog pa na, I don't care to help my family, ganun. Kasi nga siya, naghihirap siya, may kamay at may kamay naman daw kuno ang pamilya niya, o ganun. Alam mo, hindi yan siguro totoo. Siguro madamot siya, pero may panahon ding magbibigay yan. Kaya sa akin lang, sa ako lang, naintindihan ko kabisaya bang po si Kikay taga Davao daw. O, nabisto nga siya yung mga na relationship niya, mga itik, o ano ba to, tapos napay nagkungwari na husband niya, na construction na hindi naman, o di ba? O, at sa'yo naman, si Ate Pizza, huwag ka na mag-light na hindi kami makain. Maraming pagkain dito, pizza, tuna, marami kami dyan. Ang dito lang, ang iba lang ng mga kadama, hirap lang taga sa pahinga. Sana maintindihan nyo na minsan, depressed din ang OFW. Sa ating government, sana tunan pansin ang tunay na problema. Salamat!